Nitong linggo lang ay nag-rebrand ang GMA News sa kanilang ginagamit na slogan sa pagbabalita. Dati ay sinasabi nila na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang, at dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Ngayon ay may bago na silang slogan. Sinasabi na nila na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Ano nga ba ang gustong baguhin ng news network na ito? At ano ang gusto nilang patunayan? Kung totoosin ay tinagurian naman na silang number one. Meron ba silang some sort of insecurity or guilt? Kung alam mong naniniwala sa sinasabi mo ang mga tao, then bakit kailangan mong gumawa ng panibagong statement o isang malaking hakbang para baguhin ang dati mong sinasabi? Or, ang tanong, naniniwala ba talaga ang mga tao sa sinasabi mo? Kung mapapansin nyo sa post ng GMA News kaugnay sa rebranding nito at titingnan ng mga reactions ng mga tao sa social media sa post na ito, kapansin-pansin na halos 70% sa mga nag-react dito ay natatawa. Bakit sila natatawa sa tingin nyo? At kung babasahin ang mga comments sa post na ito ng GMA News ay halos lahat negative ang comments. May mga nagsasabing, Tell that to the Marines. Maleta reveal. Tuloy ang serbisyong bayad. Di wow, saan ang totoo GMA News? Bias. Tuloy-tuloy ang serbisyo sa tamang presyo serbisyong paldo-paldo. Noon at ngayon, serbisyong totoo pag may maletang nakahanda. The more they say the quote, the more they expose the truth. This is the funniest slogan for 2026. We are not in 2006 anymore. Kapag nagsasabi ka ng totoo at nagseserbisyo, hindi mo na kailangang sabihin na nagsasabi ka ng totoo at nagseserbisyo. so hindi katakataka na tila ay pakiramdam ng GMA News ay hindi napapansin ang kanilang sinasabing wala silang kininilingan. The fact na kinakailangan nilang reaffirm na wala silang kinikilingan, it seems to confirm na nahihirapan silang papaniwalain ng mga tao na wala nga silang kinikilingan. Matatandang nitong mga lumipas na buwan ay pumutok ang isyo ng flood control na kung saan ay hinakat ng mga buwayang politiko ang pera ng taong bayan. Ayon sa mga testigo ay mail-malita itong inihatid sa bahay ni na Congressman Zoldico, Congressman Martin Romualdez, at ng mismong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Galit na galit ang mga tao sa pangyayari na ito at hanggang ngayon nanggigigil sila upang papanagutin ang mga mastermind sa malawakang nakawan na ito. Sa mga pangyayaring ganito sa ating bansa, ang mga tao ay umaasa sa mga nangungunang tagapaghatid balita sa ating bansa upang sana ay mabigyan ng pansin ang mismong detalye ng mga pangyayaring ito. Subalit tila ayaw itong bigyan ng media mileage ng GMA News. Pili lang ang binabalita nila tungkol sa pangyayaring ito. Tila ba'y kulang sila sa interes sa pangyayaring ito. Mas pinipili nilang balita ang mga pangyayaring halatang ginawa upang mapagtakpan at mabaon sa limot ang isyong ito. Dito nang gagalaiti ang taong bayan. Dahil kabaliktaran ang ginagawa ng news media company na ito sa interes ng taong bayan. Para bagang nonsense ang sinasabi nilang serbisyong totoo. Dahil pag sinabing serbisyong totoo, dapat priority mo as news company na report kung ano ang mas may interest ang taong bayan. Hindi yung interest lamang ng mga politiko. Na alam naman nating kayang-kayang gawin lahat ng mga politiko ang lahat para baliktaran ng mga pangyayari, lalo na kung sila ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Sa ngayon ay uhaw na uhaw ang mga tao na busisiin ang malawakang nakawan na ito sa kaba ng bayan na umaabot ng halos trilyones pesos sa pamamagitan ng mga flood control projects. Pero tila yata naduduwag ang GMA News na maghanap ng katotohanan sa isyong ito. Parang gusto nila na kung ano lang ang sasabihin ng mga nakaupo sa pwesto ngayon na kaalyado ng administrasyon, ay yun lang dapat ang pagtiwalaan ng taong bayan dahil yun ang hindi fake news. Naghihintay lang sila sa kung ano ang ilalabas na statement ng Ombudsman o ICI at sa kanila babalita na alam naman ng taong bayan na ang ahensya at mga opisyal na ito ay nilikha at itinalaga lang din ng President himself para pagtakpan at whitewash ang isang malawakang nakawan na siya mismo ang itinuturong mastermind ng sangkatutak na testigo. Kaya hindi natin masisisi ang taong bayan kung hindi nila pupurihin ang isang TV news network dahil ito ay tila sumusuporta para whitewash ang katotohanan kaysa ipagtanggol ito.